Magandang araw po sa inyo lahat at welcome po sa aking channel. Ngayon po ay may panibago po tayong topic. Ang topic po natin na pag-uusapan ngayon ay mula po sa News 5 Everywhere at sa Powerful JRE. Ang title po nito, paggamit ng mga application na gawa umano ng mga kaaway ng Pilipinas, gustong ipagbawal sa bansa. Ito po yan, no? Particularly ang app po na tinutukoy po dito ay ang TikTok. No, sa mga hindi po kasi nakakaalam, no, for context to lang po, no, ang TikTok po ay ang nagmamay-ari po niyan ay China, no. ByteDance po ang pangalan ng ng kumpanya nagmamay-ari niyan, at marami po kasing loophole. Yung loophole po na sinasabi ay marami po mga talaga silang mga sa terms and service condition po nila sa paggamit ng app na talaga pong nai-spy, no, parang nai-intrude po ang ating ang privacy ng gumagamit ng TikTok. So, kung ikaw ba o ang anak mo ay gumagamit ng TikTok, tanong mo sa sarili mo yan at malamang alam mo yan dahil malamang ikaw ay gumagamit kaya ka nandito. Kaya papakinggan po natin to. Bibigyan ko muna kayo ng context, no, para po mapatunayan po natin na meron po talaga loophole na sinasabi na meron pong nilalabag na sa invasion of privacy, no, na itong TikTok na to, no. Ang una po nating panonoorin ay ang mula po kay Joe Rogan, no. Sikat po itong podcaster sa United States at dati po siyang commentator sa, kung hindi niyo po alam, no, yung sa UFC, yung mixed martial arts po, no. Napakagaling po nito at ito po ang kanyang masasabi doon po sa TikTok, no. Para lang po meron tayong konteksto, no. Simulan na po natin to. Let's do this. This is from TikTok's privacy policy. All right. It said, we collect certain information about the device you use to access the platform, such as your IP address, user region. This is really crazy. User agent, a mobile carrier, time zone settings, identifiers for advertising purpose, model of your device, the device system, network type. Isipin nyo, no, lahat halos, no, IP address, model lang yung device, yung location mo, grabe. Device IDs, your screen resolution and operating system, app and file names and types. So App and file names and type, lahat po ng naka-install o mga kahit mga pictures nyo, yung mga file name nyo ay kinukuha ng TikTok, yung information, no, ng cellphone mo. Kaya kung ano yung mga nakalagay sa cellphone mo na picture mo, na private picture mo, nalalaman po nila yan, nakikita po nila yan. All your apps and all your file names, all the things you have filed away on your phone, they have access to that. File names and types, keystroke patterns or rhythms. So they're monitoring your keystrokes, which means they know every fucking thing you type. Wow. Battery state, audio settings, and connected audio devices where you log in from multiple devices. Oh. Lahat po halos, no, yung battery percentage mo, no, lahat to, yung kung saan ka naglalag, yung mga account mo, kung saan mo nilalagyan. Maaari, no, siguro sakop na rin dito yung kung may GCash ka, nalalaman nila yung account na yon, di ba? Kasi sobrang po yun, invasion of privacy po talaga yun. Kaya po malaking kaso po to talaga, itong TikTok, no? At marami na pong bansa po talaga ang nag-ban po sa TikTok kasi po, sinasabi po kasi talaga na ang China po ay ginagamit po talaga ang TikTok para mang-spy sa isang bansa. Kaya po marami na po talagang bansa na ibinan po ang TikTok, ang paggamit ng TikTok. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, no, iba po ang TikTok natin sa TikTok sa China. Sa TikTok po sa China, puro po puro yung nag-aaral po sila, pinapakita po nila ron yung mga para matuto yung mga mamamayan nila, ganoon. Kumaga may learnings po talaga. Pero po sa atin yung TikTok po natin ibang-iba po talaga, 'di ba? Maraming sumasayaw na malalaswa, ganoon po, no. Hindi naman po sa real talk lang po tayo, no, ganoon po, no, sumasayaw, puro kalasuan po yung iba. At talaga pong naaaliw po tayo, no, sa TikTok, no. Ako po wala po akong TikTok account. Kaya ako pabor po ako sa mamayang topic po natin na parang ibaban na nga po ng Pilipinas. May nagsusulong po, no. Ibaban po ang TikTok dahil po sa private terms and condition po ng TikTok, no. Kasi po talaga pong ito na nga po pinapanood po natin, no, talaga pong marami po silang nilalabag dito, no. Inaalam po nila lahat. Sa cellphone mo pa lang, no, alam nila lahat, location, lahat. Pakinggan ba natin?
will be able to use your profile information to identify your activity across devices. We may also associate you with information collected from devices other than those you use to log into the platform. Meaning they can use other computers that you're not even using to log into TikTok. They can suck the data off that. That's what you're agreeing to when you download and start using TikTok. Diba? Lahat po halos kumbaga, talagang kung ano pong laman ng iyong device, no, sa million po, lalo po sa atin dito sa Pilipinas, so million po talaga ang gumagamit ng app na yan. Talaga pong lahat po ng informasyon na nakukuha po talaga ng TikTok China. No, China po kasi may-ari niyan eh. Talaga pong kung meron kayong mga private picture dyan, videos, gano'n, nakikita po nila yan lahat. Informasyon kung nasaan ka nakatira, kasi po may location yan, i-on mo yung location nun eh. Yung mga videos, yung battery percentage, yung keystroke, yung kung paano ka lang mag-type, di ba sinabi niya, talagang nandoon, makikita po nila. Privacy po talaga, no, which is maling-mali po talaga. Kaya po talaga, marami na pong bansa po talaga ang nag-ban sa TikTok. That's wild. It's insane. My question would be, do you think they did that? They created TikTok just on purpose to have all that? 100%. Wow. I think they saw that people are addicted to social media, and they came up with the most addictive version of social media, which is TikTok. It's the most addictive by far. It's the best for sucking people in. My kids are fucking hook, line, sinker on that shit. Diba, isipin nyo, addictive nga talaga kasi lalo po ngayon yung demographic po sa atin no, sa Pilipinas. No? Batang-bata pa lang po nagti-TikTok na. Diba? Batang-bata pa lang po. Lalo mga anak na babae, ganun, diba? Sumasayaw na po sa TikTok. Diba? Isipin nyo yun. Pero hindi po natin alam yung risk po talaga, no? Lalong-lalo na po talaga ngayon na meron po tayong hidwaan sa China. Kaya ako lang po pinanood po sa inyo to para konteksto lang, para malaman nyo kung ano po yung nilalaman ng terms and condition ng TikTok app. So, lilipat na po tayo dito sa ating main topic mula po ito sa News 5 Everywhere. Ito na po yung title po nito, paggamit ng mga application na gawa umano ng mga kaaway ng Pilipinas gustong ipagbawal sa bansa. Simulan na po natin to. Sinusulong ngayon sa Kamara na ipagbawal ang mga website at computer at mobile apps na gawa ng mga bansa na kaaway umano ng Pilipinas. Kabilang daw dyan ang paggamit ng TikTok. Kaugnay niyan ay makakausap natin ang mismong may akda ng House Bill na si House Deputy Majority Leader Representative Bienvenido Abante. Magandang hapon po sa inyo, Congressman Abante. Magandang hapon, Ruth. Magandang hapon po sa inyo lahat. Pakipaliwanag po sa amin itong gusto nyong ipagbawal yung mga websites, mobile apps na sinasabi nyong kinokontrol ng mga kalaban umano ng Pilipinas. Paano po yan gagawin, Congressman? Okay, ganito yun na. Alam mo, it's just the reality na there are nations in this world na dapat magpinga tayo, no? May mga bansa at taliwas ang interes ng ating bayan. Tama. Isa po dito ang China. Atin nakita for several months yung tension sa West Philippine Sea. As a consequence, nagkaroon tayo ng mga threats to our national security. Tama. Ano yung mga threats na ito? Una, nakita natin yung mga Chinese nationals na nag-enroll sa isang kolehiyo sa Cagayan. Sabi, nakakapagtaka na bakit napakarami nila. Tama. Sa isang university, 800 na ka-enroll. Okay, bahid malapit pa ito sa EDCA sites na tinatawag natin. Pangalawa, meron tayong isang mayor sa Tarlac na subject ng questionnaire hearings. No? Pangatlo, inamin na mismo ng China na winawaltap nila ang officials ng ating military. Ayun po talaga, nag-wiretap po talaga, inamin po ng China po talaga yan. No? Kaya pong sobrang mahirap po talaga na maging kampante. Actually, huli na nga po tayo, marami na po talagang bansa ang nag-ban po sa particular na app na TikTok. Kasi po dahil nga po dyan na talaga pong, pwede sila talaga na mag-spy sa isang bansa talaga. Siyempre po, hindi natin masasabi, no? Kasi po, lalo na sa gobyerno po natin, meron pong mga sa gobyerno rin talaga natin na gumagamit yan ng mga TikTok na yan. Siyempre, hindi mo meron kang vital information sa bansa, sa legislative, no? Na yung may dyan, na ilagay mo sa cellphone mo, malalaman po ng China yon, makokopya po nila yon o makikita po nila yung mga informasyon na yon.
Kumbaga malalaman syempre sa panonood din ng mga tayo mga ordinaryong mamamayan, no? Nanonood tayo ng tulad ng mga ganitong mga balita. Nalalaman po yan. Pag nakita po nila na yun po yung pinapanood po natin, nakikita po ng China yun, malalaman po nila ngayon, ito pala yung usapin dito sa Pilipinas, halimbawa, no? Ito ang usapin sa Pilipinas tungkol sa atin, against sa atin. So, ito na yung tactic ang gagawin ngayon natin. Kasi nalalaman nga po nila yung mga pinapanood po natin sa TikTok o yung ina-upload natin sa TikTok, yung topic sa TikTok ng particular din na bansa, tulad po natin dito sa Pilipinas. Kaya para po sa akin, no, gusto ko po to na maiban po talaga ang TikTok. Marami po talagang aalma rito kasi po, bakit pati TikTok dinadamay nyo, ganun-ganun. Hindi nyo kasi po alam yung danger nito, no, lalong-lalo na po sa atin dahil meron po tayo talagang hidwaan between China. Nagagamit po nila yan para mag-spy po yung TikTok na yan kasi po gamit po yan o nagmula po yan sa bansang China. Kaya nga po pinanood ko po sa inyo yung unang yung sa kay Joe Rogan, no, yung mga terms and condition ng TikTok para malaman nyo po yung mga privacy na nai-invade po nila lahat po halos ng activity mo sa cellphone habang ginagamit mo yung TikTok. Nakikita po nila yan lahat, picture, videos, location, keystroke, yung battery percentage mo, yung pinapanood mo, maaari yung bank account mo, nakikita rin nila yung account. Ganun po talaga ka-delikado po ang TikTok. Diretso po natin to. Gobyerno, ating Coast Guard. Lahat ng mga bagay na ito are disturbing signs that require us to be more conscious of the need to safeguard our national security. Congressman, bakit po naintindihan ko po yung point niyo doon sa concern about those issues. Pero bakit po ito mauuwi doon sa gusto niyong ipaban yung mga apps? Halimbawa, isang ang nababanggit dyan, yung TikTok. Well, itong ating in-author na House Bill 10489 na to intend to regulate and ban what I refer to as a foreign adversary control application and the app stores and internet hosting services to which users access them. Sa dito ang TikTok, sapagkat ang TikTok po ay merong parent company. Tama. Ang pangalan po ay ByteDance. ByteDance. Merong connection po ito sa Chinese Communist Party. Tama. And the Chinese government, hindi natin pwede ma-ignore. Kaya TikTok poses a threat to us. Tama. Kasi sabi ko lang po kayo, no, ByteDance po, China po yan. Sa Communist Party po talaga yon. Kaya po sobrang delikado po yan, no. Uulitin ko po, no, halos huli na tayo ang bansang Pilipinas sa pag-ban po ng TikTok. Marami na pong bansa talaga na nag-ban po sa TikTok dahil po dyan. No, talaga pong nililitis na rin po yan yung may-ari ng ByteDance, no. Talaga pong ginigisa po talaga siya. Dahil nga po sa loophole na nakita po talaga sa privacy po ng TikTok, no. Talaga pong parang nag-i-spy po talaga sila sa mga bansa talaga. Kasi po ibang-iba po talaga ang TikTok China eh. Yung pinapalabas po nila sa TikTok nila sa China, ibang-iba po talaga sa TikTok ng mga bansa tulad natin dito sa Pilipinas. Kaya sobrang delikado po yan. Kaya po para sa akin po, no, tama lang po na iban po ang TikTok. Para po sa akin po, opinion ko po ito, alam ko marami po magagalit na hindi po alam na hindi po talaga nagsasaliksik dyan na parang iniisip na nila for entertainment lang, pero hindi po. Basahin niyo po yung terms and conditions ng TikTok nyo. Alam ko nag-upload kayo ng TikTok kaya ka nandito din. Kaya gusto mong panoorin to. Makikita mo doon yung loophole talaga ng TikTok. At kung talagang concern ka sa ating bansa, kung Pilipino ka, ay mag-iisip ka mabuti. Malamang kung anak mo may TikTok o ikaw may TikTok, mag-isip ka na mabuti na pwedeng mangyari sa atin dahil dyan sa TikTok. Why? Kapag pwede mag-collect ito ng mga personal data from its users and subscribers, which is alarming because TikTok can easily transmit this collected data to the Chinese government. So, may connections right dyan. Opo. Yung iba pong concern na baka sabihin na yan ay labag doon sa freedom of speech, yung mga ganyan pong concerns? Palagay ko, hindi naman siguro labag yan sa freedom of speech kasi iba naman yan eh. Naniniwala naman ako na freedom of speech, hindi naman absolute yan, no? Na kapag ito talaga may threat na sa ating national security. Kinakailangan ginawa tayo ng paraan dito. Bakit ang India nag-impose ng nationwide ban on TikTok? O kasama rito yung Chinese na like tulad ng WeChat, no? Di ba mga bansa? Ayun, isipin nyo India, no? Nag-ban na rin pala ng TikTok pati WeChat.
Di ba? Matagal na po yan eh. Marami pong bansa talaga ang nag-ban na sa TikTok dahil nga po may loophole po talagang ganon. Kaya kung concern po tayo sa bansa po natin at syempre po alam na alam po natin yung galawan po ng China, ay mag-iisip po tayo mabuti. Hindi naman po tayo pinipwersa ngayon din na mag-delete ka ng app ng TikTok, no? Pero mag-isip po tayo, no? Kasi darating po ang panahon talaga na talagang hindi na po maganda ang mangyayari sa atin kasi po nalalaman na nga po ng China yung mga diskarte po natin bilang bansang Pilipinas. Kaya napapasok po tayo, na-infiltrate po tayo, hindi po natin alam kasi na nagagamit po ang TikTok na mag-spy po sa atin. Nalalaman po ng TikTok anong mga trending po sa ating usapan, lalong-lalo na po kung tungkol po sa kanila. So, kung nalalaman po nila kung anong mga discarding gagawin natin patungkol sa kanila, ay alam na rin po nilang kanilang ika-counter measure sa atin. Isipin nyo yun, no? Kumbaga parang pinaplano pa lang natin, nalalaman na po nila yung diskarte. Kaya talaga pong hindi po tayo mananalo. Kaya habang maaga po, no, kailangan po talaga para sa akin, okay lang po sa akin na iban po yung TikTok. Kasi po dahil po dyan, nai-ispayan po tayo ng China. Dahil po galing po sa communist China po talaga ang TikTok. Particularly ang kumpanyang ByteDance. Siya, tulad ng Australia, Belgium, Canada, Denmark, European Union, France. Isipin nyo, ang dami na nang binanggit niya yung mga bansa na yun na nag-ban sa TikTok, di ba? Indonesia, the Netherlands, New Zealand, kahit na ang Nepal, kahit na ang Taiwan, kahit na ang UK at the US, ay pinagbawal na itong TikTok na ito. Sakaling umusad po yan, Congressman, hindi kaya ay pagbulan pa yan ng lalong mas malaki o mas malalim na conflict sa pagitan po ng Pilipinas at ng ibang bansa? I don't think so. Kung nahuli na nga tayo, kung mas maraming bansa ang nagban nito eh. Tama. Diba? Yung mga bansa pang mga mayayaman na nagban nito eh. Samantala meron na tayo talagang threat against China. Sipin niya, no, kasi sabi ko lang kanina, no, nahuhuli na po talaga tayo. At sinabi niya, no, malalaking bansa na nga matagal nang nagban sa TikTok. Tayo pa kaya na merong hidwaan talaga sa China, di ba? Sobrang late na po tayo. Kung ano ba, spirit yung lahat na nangyayari yan, wila-wiretap na ang ating mga opisyal, ang ating mga armed forces. Wala ba tayong gagawin? Dapat na tayong gawin dyan. Yes. Maraming po salamat sa pagtanggap ng aming tawag, si Congress. Ayun lang po, no, sana po naunawaan nyo po ang aking reaction video at aking pagpapaliwanag po tungkol po dito sa pagbaban po ng TikTok dito po sa atin sa Pilipinas. Ako po, sobrang pabor po ako dyan. Unang-una po, wala rin po talaga akong TikTok account mula sa pool po, no? Hindi po ako nagti-TikTok. At ngayon po talaga, kailangan po nating magsama-sama rito. Kailangan po natin suportahan ang ating gobyerno at ang nagpapatupad po nito na gusto niya pong iban po talaga ang TikTok kasi po sobrang delikado po niyan. Sabi niya nga po at sinabi ko rin kanina, huling-huli na po tayo. Lahat po ng bansang binanggit na po kanina, mayayamang bansa po yun, no, halos ay nagban na po ng TikTok na matagal na po kasi po nakita po nila talaga na meron pong loophole po talaga ang TikTok na nag-i-spy po ang ByteDance o may-ari ng TikTok na ByteDance na Communist China sa mga bansa na gumagamit ng TikTok, lalong-lalo na particularly sa mga kalabang bansa ng China. Kaya dapat lang po para sa akin po, ang opinion ko, na sana po mapatupad to na iban po ang TikTok kasi po ang may-ari po niyan ay China. Sana na gusto niyo po ating simpleng reaction video, huwag niyo kalilimutan na mag-subscribe sa akin channel para ma-update po kayo kapag naglalabas ako ng ganitong reaction video. Ingat po kayo lahat, God bless and peace out. Bye!